Noong 2013 na nalasa ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo at nagtala ng kasawian sa buong bansa. Ayon sa Pag-asa, mahigit kumulang 7 hanggang 8 metro ang taas ng storm surge at nagkitil ng 6,000 tao habang nananalasa ito. Ano ang dapat gawin natin para maiwasan ang ganitong pinsala na dulot ng ating kapaligiran? Dito sa komunidad ng Barangay Kabuyanan, Tanawan, Leyte, pinairal ang pagtanim ng mga mangroves o mas kilala bilang bakawan. Kasama ang kanilang punong barangay na si Miss Ludivina Ladan ay kinamusta namin ang mga ito. Usahiton ang pagtanom hiton nga mga mangrove nga pag-invite gihapon ng mga NGOs or mga private nga kuan nga mga sektor para pag additional nga mga kuan nga dahiton mangrove. Marami ang mga planting sites ng bakawan dito sa komunidad ng Barangay Kabuyanan. Sinusubaybayan at pinoprotektahan ng barangay at ng DNR ang mga ito. At dahil dito kinausap namin ng mga residente kung ano ang estado nila nang mayroong bakawan sa kanilang komunidad at paano ito nakakatulong sa kanila. Ak mga pagkuhan ito, maka proteksyon ko nito mga stone swords, balod, bago makakuha niya, pag ilan damang good, basta nagtubukin ang tubig, ang dagat, bago makakunya ta balod, kuko na rin mga bakaw. Labis kaya ito niya rin kuhan nga tayo din bankmin, magpusag at puno ito niya proteksyon. Arin project manit, ipinabulit sa tayo din bankmin. Bagat, nakuha ko itong kay, may additional nga kunit lipa, tapos arin bakaw. Mga tamsi, buka medyo na dumamo na rin yung tamsi, kaya naman doon nanuhulog mga tamsi, yung mga bakaw. Hindi ko gihapon ang pulikan bakawan kay pag after Yolanda, dere na nakakasulod nga niyan tubig, tikang hadagat. Anwaray pa bakawan, duro-diretso ang tubig, tikang dagat nga niya. Kabulig gihapon bakawan kay asawa puro pangisda. Mulai itu lihat baga kon itu big screen diri baga nakakuanangan itu big kay damo manit nasangkop manit tubig dila kakahuyan. Ang mga bahay nila Julio, Gina at Rodrigo ay malapit lang sa dagat kung kaya't apektado talaga sila sa mga kalamidad. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay nagsasagawa ng tide embankment na pinangungunahan ng probinsya ng Leyte, kung kaya't ang mga bakawan ay apektado dito. Pero sabi ni Ma'am Ladan, sinisigurado nila na hindi maapektuhan ang mga pangkalahatan ng mga bakawan dito. Ang pagtanim ng mga bakawan ay maaaring mabawasan ang pagguho ng baybayin at maaaring maprotektahan ang mga komunidad sa baybayin laban sa pagbaha, malakas na hangin at alon at tsunami. Layunin ng suportahan ang kabuhayan nang hindi sinisira ang mangrove forests. Dapat pairalin pa natin ang pagtatanim ng bakawan at ang gobyerno ang dapat tumutuon at nangunguna dito. Ang mga residente ay dapat may alam ang pagtatanim, ang dulot at ang benepisyo ng pagtatanim ng bakawan. Dahil dito, naipakikita natin kung gaano tayo karesponsable bilang mamamayan ng mundo at ito ay nakikita kung paano nating inaalagaan ang ating inang kalikasan. Ikaw, may nagawa ka na ba sa ating kapaligiran?